Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga karbi natin, acquitted na. Nako, magugulat ka dito. Di galing sa nakaw. Aba, yan po mga kababayan ang pag-uusapan at bibigyan natin ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, eto mga karbi natin, pasadahan po muna natin ito. No? Ito pong si Secretary Vince Dizon. Nako, mukhang persona non grata sa Ilocos Norte mga kababayan. Mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At eto namang si Senator Risa Hontiveros. Nako, hindi raw galing sa nakaw ang kanyang pinambili. Bumili si Risa Hontiveros ng hindi galing sa nakaw. Aray ko po, mamaya bigyan po natin ng reaction yan. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, pa-subscribe at pa-like naman po ng video ito. Alright, at eto nga, unahin na po natin itong si Representative Sandro Marcos at si Vince Dizon ng, okay, sabi po kasi dito ni retired Brigadier General Orlando De Leon, Sandro Marcos, hindi mo ba iimbitahan si Vince Dizon sa Ilocos Norte? Persona non grata ba siya? Diba? Ito po ang naging tanong ni retired Brigadier General Orlando De Leon kay Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kaugnay ng patuloy na kontrobersiya sa umano'y ghost project dyan po sa Ilocos Norte. Aba, sa kanyang pinakauling pahayag, diretsahang nagtanong si De Leon, si General De Leon mga kabayan, kung bakit tila wala umanong imbitasyon para kay DPW Secretary Vince Dizon upang personal na magtungo at inspeksyonin ng Ilocos Norte, lalo na sa gitna ng pagkalat ng mga video na nagbabiral ngayon mga kabayan, kuha mismo ng mga ordinaryong mga mamamayan. Sandro Marcos, hindi mo ba iimbitahan si Vince Dizon sa Ilocos Norte? Persona non grata ba siya? So, totoo naman no? Kasi mga kababayan, for example, di ba, yung taong bayan na nagsasabi, dito mayroon pong mayroon pong mga ghost project, may mga substandard. Dapat, no? Ikaw, kahit nga hindi imbitahan no? Ikaw mismo magkukusa ka na sekretary ka. Pupuntahan mo yan no? Hindi lang natin alam kung anong nangyayari dito kay Vince Dizon, no? Kay Secretary Vince Dizon. Inaararon niya na ang Visayas at Mindanao, no? Napunta na po siya sa mga tulay na talagang para kang dinuluyan, di ba? Sa mga lubak-lubak na mga kalsada, pinuntahan niya na. Sinusuyod na nga po, inaararo na ni Vince Dizon ang Visayas at Mindanao. Pero ang hirap, parang hindi kasama sa mapa ng Pilipinas ang Ilocos Norte. Di ba? Dahil ba kay Sandro Marcos? Sandro Marcos, saan mo dinala yung pangtulay, pangkalsada? Di ba? Baka ninegosyo na yan. Di ba? Pakisauli naman. Kasi sabi po ni Claire Castro, no? Sa panahon, sa administrasyon lang ni President Bongbong Marcos Jr., kayo makakakita ng ganyan yung context and that is the exact word but the context is parang ganun na rin, no? Sa administrasyon lang ni President Bongbong Marcos Jr. kayo makakakita ng mga ayaw niya bang sabihin yung word na nagnakaw, di ba? Na nagnakaw, na
ibinalik o isinuuli na nagsasauli mga kababayan. O, Sandro Marcos, hindi ka ba nahihiya sa sinasabi ni Ante Claire na nagsasauli daw yung mga nagnanakaw? Diba? Ay, hindi pala magnanakaw eh. No? Nakalimutan ko lang yung ginamit niya na term pero hindi niya binanggit yung magnanakaw. Pero parang ganun na rin eh. No? Kasi magnanakaw naman talaga eh. Pag nagsauli ka nang hindi sa'yo, ninakaw mo yun. Diba? Oy, teka lang, Ante Claire ha. Teka lang, may nag-comment kahapon. Sabi niya, ay hindi lang naman ngayon yan nangyari. No? Hindi lang pala ngayon nangyari na nagsauli rin yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Oo. Actually, history repeat itself, mga kababayan. Kasi nung panahon din, di ba? Kung maaalala po natin mga kababayan, ito, napapanood ko pa to sa balita eh, ngayong mga, sa panahon ng natin, no? O, napanood nyo na ito eh. Di ba? Hindi lang, yung tatay po, sabi sa komento sabi niya yung Marcos Sr. din, nagsauli din pala ng ninakaw. Ay, totoo ba? Kayo po mga nabuhay or namulat nung mga panahong yon. Totoo bang nagsauli, mga kababayan, yung Marcos Sr.? Sa palagay ko, totoo eh. Kasi, di ba si Imelda Marcos, yung napanood ko kasi yung mga sapatos eh. No? Yung mga sapatos, kinuha ng gobyerno, yung mga alahas, kinuha ng gobyerno. Ibig sabihin, isinauli rin yung ninakaw. Aba, totoo nga. Nasa dugo nyo talaga ang nagsasauli. Kaya Claire Castro, wag nyo kaming bulahin na ngayon lang nangyari to. No? Ngayon lang nangyari. No? Hindi. This is second time around with the same family. Nako. Grabe. No? Nung nakaraan, yung ama at ina ang nagsauli. Ngayon naman yung anak. Pwede rin yung apo, di ba? Yung anak at saka apo, pwede rin magsauli, mga kaubayan. Antayin lang natin. Alright? Okay. Ano man po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan, mga kaubayan, just comment down below. At ito pong si Risa Hontiveros, pag-usapan natin, mga kaubayan. Sabi po kasi dito sa post ng sa balita, Risa Hontiveros, bumili ng hindi galing sa nakaw. Aba. Teka lang, bigla ko tuloy naisip, no? Di ba? Bigla ko tuloy naisip, kasi ito talagang nangyayari to sa totoong buhay, no? Yung, di ba, may kakilala ka, tapos magkakasama kayo. Biglang may nawala. Nako. Yung kumuha, for example, yung nagnakaw, di ba? Siya ang unang pumuputak na, ops, teka lang, nasaan kaya yun? Sino kaya ang nagnakaw? Hindi ako ang nagnakaw, Di ba? Parang ganun, mga kabay. Yung kakilala natin ganun na ganun, itong style ni Hontiveros, no? Tingnan nyo, nilagyan niya pa yung bag ng hindi galing sa nakaw. Na obvious ka. Obvious kang magnanakaw ka. Oo. Di ba? May mga kakilala tayong ganun eh. Ikaw. Ako ilang beses ko nang na-experience yan eh. No? Magkasama ng mga kakilala or barkada, kaibigan or kahit sino. Tapos may mawawala. Ayun pala, yung unang pumutak na hindi siyang kumuha. For example, yung unang pumutak na hindi ako ang nagnakaw. Bumili lang ako sa labas, hindi ako nagnakaw. Siya pala ang nagnakaw, mga kaubayan. Ganon na ganon ang style na Risa Hontiveros. Ang kapal ng mukha. Biruin mo. Anong malay namin, isinulat mo lang yung hindi galing sa nakaw. No? Bakit mo sinulat yan na hindi galing sa nakaw yung pinambili mo dyan? Yung bag, tingnan niyo yung bag. Mayroon pong yun. Teka nga, zoom in natin para mas makita nyo. Yung bag lang, yung bag. Yan, sabi po dito, hindi galing sa nakaw. Aray ko po.
Ang galing ni Risa Ontiveros, no? Hmm. Oh, wag niyo nang kayo wag niyo nang wag niyo nang sasabing magnanakaw sa Risa Ontiveros kasi sabi niya hindi siya magnanakaw Okay. Oh, mula ngayon hindi ka na namin tatawaging magnanakaw. Ano na lang ba itatawag natin kay Risa Ontiveros, mga kababayan? Kurakot. Ayun. Kurakot na lang siguro. Sige, kurakot na lang, wag na lang magnanakaw kasi ayaw niya No, kasi hindi daw galing sa nakaw yung kanyang pinambili, no? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan sabi po dito, mga kababayan, nako, big pasabog, ito ang totoo. Aba, ano kaya ito? Eto, pakinggan po nga natin itong si Coach Oli. Pasok. Pakinggan po natin itong mga sasabihin ni Atty. Topacio. At ito rin ang sinasabi ko madalas, matagal na. Okay? Mga ilang araw na o ilang linggo ko nang sinasabi ito. At ngayon, sinasabi din ni Topacio. Diyan pa lang, makikita nyo, iisa ang puntirya nila. Pakinggan po natin mabuti ito Walang kongresista na kaalyado ng pamahalaan ang dinawit. Ang idinadawit yan si Joel Villanueva at kamakailan lamang si Senator Bong Revilla. Yan yung sinasabi ko, di ba? Bakit yung mga congressman, nakaalyado nila na maraming ghost projects, hindi na ang pinag-initan si Villanueva. Nagsauli nga raw ng ninakaw kaya hindi pwedeng ikulong, no? Yun yung problema dito. Baka si Bong Revilla, mga kababayan, hindi nagsauli ng ninakaw. For example, si Villanueva, pinag-iinitan kasi ayaw magsauli ng ninakaw. Di ba? Yung mga congressman kasi kaalyado nila nagsauli ng mga ninakaw. Kaya ayan, hindi pwedeng kasuhan, hindi pwedeng ikulong. Kaya nga kahapon pinag-usapan din natin ito Kasi sabi ni Auntie Claire, no, nga, pag sa uli ka, no, hindi kinukulong. Ibig sabihin, okay lang magnakaw, no? Kapag nabisto ka, doon ka lang magsasauli at hindi ka pwedeng makulong, Grabe. Tapos yung isa sa uli mo, sa ninakaw mong milyon lang ang babalik mo. Diba? Paano yung mastermind? Diba? Kasi sa bawat ninanakaw, paano kung may porsyento yung mastermind sa bawat ninanakaw ng mga hinayupak ng mga congressman na to? Kasi posibleng ganun, di ba? Posibleng may porsyento yung pinaka-mastermind dito. Paano siya? Hindi siya magsasauli? Kahit porsyento lang. Wala. Ano tayo ito Lugi ang taong bayan dito. Diba yun, kino-confirm. Hindi lang ako nagsasabi niyan. Ngayon, sinabi na rin. Okay. Ngayon, baka sabihin nyo, ngayon pinagtatanggol ko si Senator Bong. Alam nyo yan. Noong eleksyon, lagi nating sinasabi, Senator Bong, yung pagka-acquit mo, parang sinasabi yata nung Sandigan Bayan, ibalik mo yung pera, ba't hindi mo pa binabalik? Pero acquitted siya roon. We acknowledge that as officers of the court. Yan, tatanda po natin, acquitted si Bong Revilla yung nakaraang kaso. Ulitin ko, acquitted po. Si Atty. Topacio din ang nagsabi. Sinabi din po natin yan. Bakit po importante? Tuloy. Pag acquitted ng korte, katulad nung si Hubert Webb, matagal kong pinaglaban yon. Pero nung na-acquit siya, sinabi ko, in public, nung tinanong ako ni Karen Davila, guilty ba or innocent si Hubert Webb? Ang sabi ko, I'm an officer of the court. Pag sinabi ng korte, inosente, inosente. Kaya, naging magkaibigan kami raw ni Pinky Webb kasi parehas daw ako. Ako parehas. Sinabi ko, yung matagal lang nanonood sa akin before, di ba? Ako, ang habol ko talaga laging due process. Padahanin sa tamang paraan. Kaya lang, kawawa ito si Hubert Webb kasi nakulong to. Ang tagal nakulong, taon. Binata, matanda na nung lumabas. Tapos acquitted. Diba? Nagsayang ng oras sa Bakit? Napag-initan. Alam naman natin napag-initan yun. Ganito nangyayari ngayon. Noon, sinasabi natin kay Senator Bong, ba't hindi mo isole? Diba? Of course, may ibang interpretasyon yung abogado niya. Pero hindi po tayo, never po tayong naging defender ni Senator Bong or apologist ni Senator Bong. So, palagay ko, may kredibilidad naman ako kung magsasalita ako rito sapagkat ito ay objective. Kasi, nagulat ako Ang nakaturo
sa kay Martin, yung flood control, nakaturo diretso sa palasyo, although laging pinipigil ni Ping Lacson. Eh bakit ang naputukan si Bong Revilla? Sa Gusto mo malaman bakit si Bong Revilla naputukan ni Pinky? Kasi ang tinuturo si Bongbong. Ang tinuturo si Tambi. Pero ang pinutukan si Bong Revilla. Sa tingin ninyo, bakit si Bong Revilla ang pinutukan ni Pinky Lacson? Bakit? Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Sige, lagay nyo sa comment section. Bakit sa tingin ninyo? Pogi kaya pinutukan. Naalala ka tuloy yung yung vlogger nga na nag-iikot no sa mga tulay. Sabi niya, pag sa katapusan po ng vlog niya, sabi niya, sayang ang bayot. Di ba? Ay, bayot pala mga kababayan. Kaya pala pinutukan si Bong Revilla. Nako. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito? Just comment down below. Ay, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.